Kumusta sa lahat? Ako si Angelo Santos at ngayong araw ay susurin natin ang paksang paglilinis ng katawan para sa mas mahabang buhay at manatiling malusog pagkatapos ng 10. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang simpleng paglilinis ng iyong pusot ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga, palakasin ang iyong immune system, at bawasan pa ang iyong panganib sa malubhang impeksyon? Mukhang impossible. Tama? Ngunit ito ang katotohanan. Ang iyong pusot ay tahanan ng higit sa 2,300 iba't ibang uri ng bakterya. At karamihan sa mga tao ay hindi ito nalinis ng maayos sa loob ng maraming taon. At isa lamang iyan sa 5 bahagi ng tawan na sinasabi ng mga siyentipiko na dapat mong hugasan araw-araw kung gusto mong mabuhay ng mas matagal at manatiling malusog pagkatapos ng 60. Sa katunayan, natuklasan ng mga mananaliksik sa Osaka University na ang mga senior citizen na may mahinang kalinisan sa mga partikular na bahagi ng katawan ay may hanggang 43% na mas mataas na antas ng inflammatory markers sa kanilang dugo kumpara sa mga nahuhugas ng mga bahaging iyon araw-araw. At ito ang pinakanagulat sa akin. 99% ng mga senior citizen na mahigit 60 anyos ay walang ideya kung aling mga bahagi ang pinakamahalaga. Nahuhugas sila ng mukha, kamay, at kilikili, ngunit ganap nilang binabalewala ang 5 lugar na direktang nakakaapekto sa mahabang buhay, immunity, at kalusugan ng puso. At ipinapakita ngayon ng mapag-aral na ang paglalaan lamang ng 5 karagdagang minuto sa isang araw upang hugasan ng maayos ang mga bahaging ito ay maaring mabawasan ang panganib ng impeksyon, mapabuti ang sirkulasyon, at makatulong pa sa iyo na mabuhay ng mas matagal. Sa videong ito, alamin natin ang 5 bahagi ng katawan na dapat mong hugasan araw-araw pagkatapos ng 60 upang mabuhay ng mas matagal at manatiling malusog. Lahat ay sinusuportahan ng agham at siguraduhing manatili hanggang sa huli dahil ang ikalawang bahagi ng katawan ay ang pinakanakakagulat. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagpapanatiling malinis nito ay makakapagpababa ng iyong panganib sa stroke at sakit sa puso ng halos 70%. Ang mga sanggunian para sa bawat katotohanan ay nakalista sa ibaba na verify mula sa totoong medical na pananaliksik. Bago tayo magsimula, heto ang isang mabilis na tanong. Saan ka nanonood? Nagbabasa at sumasagot kami sa bawat komento ngayon. Kaya, ibahagi ang iyong sagot sa ibaba. Ngayon, nang walang anumang karagdagang pakaantala, simulan natin sa numero 5. At ito ay isa sa mga pinakabinabalewala na bahagi ng katawan. Maari itong maging susi sa mabilis na pagbabawas ng pang-araw-araw na pamamaga. Numero 5. Sa likod ng iyong mga tainga. Ang bahagi sa likod ng iyong mga tainga ay maaring mukhang hindi mahalaga, ngunit ang mga mananaliksik sa mahabang buhay sa Pilipinas ay nakagawang isang nakakagulat na pagtuklas ng mapansin nila na ang mga matatandang tao na nagpapanatiling ang kanilang cognitive function hanggang sa kanilang 90s, lahat ay may isang kakaibang ugali. Naglalaan sila nga dagdag na oras sa paglilinis sa likod ng kanilang mga tainga araw-araw. Hindi na lang ito tungkol sa kalinisan. Ang mastoid area, na siyang boni region sa likod mismo ng iyong tainga, ay naglalaman ng network ng lymph nodes na direktang konektado sa sistema ng pagtanggal ng basura ng iyong utak. Kapag naipon ang mga toxins at patay na selula sa bahaging ito, lumilihas silang tinatawag ng mga siyentipiko na lymphatic traffic jam na nagpipilit sa iyong utak na magtrabaho ng mas husto upang linisin ang sarili nitong metabolic waste. Natuklasan ni Dr. Angelo Santos mula sa University of the Philippines PGH na ang mga taong naglilinis ng maayos sa likod ng kanilang matainga ay may 40% na mas mahusay
na lymphatic drainage sa brain scans kumpara sa mga hindi pinansin ang bahaging ito. Ang balat sa likod ng iyong matainga ay napakanipis din at sumisipsip ng lahat ng madampi dito, kabilang ang malangis at bakterya na naipon sa buong araw. Ang mabakterya na ito ay hindi lamang nananatili doon nang walang pinsala. Naglalabas sila ng mga inflammatory compounds na sumasama sa iyong balat at nag-trigger ng systemic inflammation sa buong katawan. Isipin mo ito na parang may mabagal na lesion na tumutulo sa tabi mismo ng iyong brainstem. Ang tamang paraan upang linisin ang bahaging ito ay hindi lang isang mabilis na pagpahit ng basahan. Kailangan mong gumamit ng maligamgam na tubig upang buksan muna ang mga pores, pagkatapos ay dahan-dahang imasahe sa maliliit na bilog ng hindi bababa sa 30 segundo sa bawat panik. Ang massage motion na ito ay mahalaga dahil mano-mano nitong binobomba ang mga lymph nodes na tumutulong sa kanila na mas epektibong ilabas ang mga toxins. Gumamit ng mild soap ng walang malupit na kemikal dahil ang bahaging ito ay malapit sa iyong utak at ang balat ay sumisipsip ng lahat. Pagkatapos mahugas, patuyuin ng lubusan dahil ang moisture na nakulong sa likod ng mga tainga ay nagiging pugat para sa fungi at bakterya na gumagawa ng neurotoxins. Maraming tao ang nakakaroon ng malalang impeksyon sa likod ng kanilang matainga nang hindi man lang nalalaman. Nakakaranas ng masintomas tulad ng brain fog, sakit ng ulo, at pagkapagod na sinisisi nila. Sa pagtanda samantalang ito ay mahinang kalinisan lamang sa kritikal na bahaging ito. Ang pinakamagandang oras upang linisin ang likod ng iyong mangtainga ay sa gabi bago matulog dahil ito ang oras na ang glimpy system ng iyong utak ay pinakamadalas aktibo, naglalabas ng mga dumi habang ikaw ay natutulog. Kung binabalewala mo ang bahaging ito, maaring mapansin mo ang wax na naipon o kahit bahagyang amoy kapag nagsimula kang maglinis ng maayos. Mga taon ng naipong toxins na sa wakas ay inalis. Ang ilang tao ay nagulat na nakakaramdam ngang mas malinaw na pag-isip sa loob ngang ilang araw ng pagsisimula ng gawaing ito. Bagaman, ang tunay na benepisyo ay lumalaki sa loob ng mga taon at dekada. Kinokontrol na iyong mga tainga ang higit pa sa iyong pandinig. Ngunit ang susunod na bahagi ng katawan ay kumokontrol ng isang bagay na mas mahalaga sa iyong kaligtasan. Bago tayo magpatuloy, i-like ang videong ito at mag-subscribe ngayon. Huwag palampasin ang mga life-changing tips na darating pa. Numero 4. Ang iyong pusot. Ang iyong pusot ay literal na isang portal sa core nga iyong katawan. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay tinatrato ito na parang hindi ito umiiral hanggang sa mapansin nila ang isang kakaibang amoy o discomfort. Ang maliit na indentation na ito ay paklat mula sa kung saan ang iyong umbilical cord ay nakonekta sa iyo sa buhay mismo at nananatili itong isa sa makapaligiran na pinakamayaman sa bakterya sa iyong buong katawan. Ang pusot ay nakapatong mismo sa tinatawag ng tradisyonal na Chinese medicine na Sheng Point at kinumpirma ng modernong agham na ang bahaging ito ay naglalaman ng isang hindi pangkaraniwang konsentrasyon ng nerve endings na direktang konektado sa iyong vagus nerve. Ang vagus nerve ang master controller niyong katawan para sa parasympathetic nervous system na namamahala sa lahat mula sa tibok ng puso hanggang sa digestion at pamamaga. Kapag naipon ang bakterya at dumi sa iyong pusot, lumilikha silang low-grade inflammation na patuloy na nagpapasigla sa mga nerve endings na ito sa maling paraan, na nagpapanatili sa iyong katawan sa isang banayad na estadong stress na nagpapabilis na pagtanda sa cellular level. Isang pag-aral mula sa University of Santo Tomas ang natuklasan na ang mataong may malalang maruming pusot ay may cortisol levels na 23% na mas mataas sa karaniwan kaysa sa managlilinis ng bahaging ito ng maayos. Ang hugis na iyong pusot ay mahalaga din pagdating sa paglilinis. Kung mayroon kang ini na halos 30% ng mga tao, kailangan mong maging lalo ng maingat dahil ang mas malalim na bahagi
ay maaring makulong ang moisture, patay na balat, sopresidua, at mga hiblangan damit na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa labis na pagdamingan bakterya. Ang tamang teknik sa paglilinis ay nagsisimula sa paggamit ng cotton swab na ibinabat sa maligamgam na tubig na may kaunting banayad na sabon. Huwag gumamit ng alcohol o hydrogen peroxide na maaring makapinsala sa maselang tissue. Dahan-dahang ipaikot ang swab sa buong loop na ibabaw na nagbibigay ng espesyal na pansin sa anumang folds o crevices kung saan madalas nagtatago ang dumi. Malamang na magugulat ka sa lalabas kung hindi ka naglilinis ng mayos. Pagkatapos magugas, ang pagpapatuyo ay napakahalaga. Gumamit ng malinis at tuyong cotton swab o malambot na tuwalya upang lubusang patuyuin ang bawat ibabaw dahil ang anumang natitirang moisture ay nagiging pugat para sa candida at iba pang fungi na gumagawa ng mycotoxins. Ang mga fungal toxins na ito ay hindi lang mananatili sa lokal. Sumisipsip ang maito sa manipis na balat at pumapasok sa iyong bloodstream na nag-ambak sa systemic inflammation na nagpapabilis kang pagtandang ang bawat organ sa iyong katawan. Ang ilang tao ay nakakaroon ng tinatawag na mga doktor na umbilical stones na matitigas na masa ng kratin at sebum na nabubuo sa loop ng mga taon ng pagpapabaya at maaring mangailangan ng medikal na pagtanggal. Ang pinakamainam na dalas para sa paglilinis ng pusot ay bawat 2 araw para sa karamihan ng matao, bagaman. Kung marami kang pinagpapawisan o may partikular na malalim na pusot, maaring kailanganin ang araw-araw na paglilinis. Nga pala sa mga nakatagong bahagi na nakakaapekto sa buong katawan mo, ang susunod na bahagi nga, katawan, ay isang bagay na ginagamit mo ng libu-libong beses sa isang araw nang hindi iniisip ang epekto nito sa iyong mahabang buhay. Numero 3, sa pagitan ng iyong mga daliri sa paa. Ang espasyo sa pagitan ng iyong daliri sa paa ang ground zero para sa isa sa mga pinakabinabalewala na banta sa malusog na pagtanda. At wala itong kinalaman sa alipunga o fungal infections, bagamat tiyak na mga alalahanin din iyon. Ang iyong mga paa ay naglalaman ng mahigit 250,000 sweat glands, mas marami bawat square inch kaysa sa anumang iba pang bahagi ng iyong katawan. At lahat ng moisture na iyon ay nakulong sa pagitan ng iyong mga daliri sa paa, kung saan lumiliha ito ng isang tropical na paraiso para sa bakterya at fungi, ngunit narito ang hindi alam ng karamihan. Ang balat sa pagitan ng iyong mga daliri sa paa ay napaka-permeable. Halos kasing sumisipsip ng balat sa ilalim ng iyong dila, na nangangahulugang kung ano ang lumalaki doon ay hindi mananatili doon. Ito ay pumapasok sa iyong bloodstream at umikot sa iyong buong katawan, natuklasan ni Dr. Angelo Santos mula sa University of the Philippines PGH na ang mga taong may malalang impeksyon sa pagitan ng daliri sa paa ay may mga markers ng systemic inflammation na 45% na mas mataas kaysa sa mga may malusok na paa. At ang pamamaga na ito ay direktang nauunay sa mas maikling telomeres, ang protective cap sa iyong DNA na tumutukoy kung gaano kabilis ka tumatanda. Ang tamang paraan upang linisin ang pagitan ng iyong mga daliri sa paa ay hindi lamang ang pagpapagos ng sabon sa kanila sa shower. Kailangan mong pisikal na paghiwalayin ang bawat daliri sa paa at linisin ang buong espasyo sa pagitan ng nga ito gamit ang iyong nga daliri o malambot na tela, na siguraduhing alisin ang anumang patay na balat, lint mula sa medyas, o dumi na naipondun. Bigyan ng espesyal na pansin ang espasyo sa pagitan ng iyong ika-4 at ika-5 daliri sa paa, na kadalasang pinakamahigpit at pinakamadalas magkaroon ng problema. Gumamit ng banayad na antibacterial soap, ngunit iwasan ang anumang masyadong malupit na maring makapinsala sa maselang balat na hadlang. Pagkatapos maghugas, ang pagpapatuyo sa pagitan nga, iyong mga daliri sa paa ay talagang mahalaga at ito ang ganap na pagkabigo ng karamihan sa mga tao. Kailangan mong paghiwalayin ang bawat daliri sa paa at lubusang patuyuin ang bawat web space.
Gamit ang isang tuwalya o kahit isang hairdryer sa cool na setting kung mayroon kang mga issue sa paggalaw na nagpapahirap sa pag-abot sa iyong mga paa. Ang anumang moisture na naiwan ay nagiging pugad para sa mga organismo na gumagawa ng toxins na nakakapekto sa iyong buong katawan. Kapag tuyo na, maari kang maglagay ng kaunting antifungal powder kung madalas kang makaroon ng impeksyon. Ngunit kahit ang pagpapanatili lamang ng malinis at tuyo ang bahagi ay gumagawa ng malaking kaibahan. Mahalaga rin ang temperatura ng tubig. Sanoro-sanon dalaye kai. Ang mainit na tubig ay maaring maging maganda sa pakiramdam. Ngunit sa katunayan ay nakakapinsala ito sa balat sa pagitan ng iyong mga daliri sa paa na ginagawang mas permeable sa toxins. Ang maligamgam na tubig ay mainam para sa paglilinis ng hindi na kompromiso ang protective function ng iyong balat. Ang nga taong may diabetes ay kailangang maging lalo ng mapagbantay sa paglilinis sa pagitan ng kanilang nga daliri sa paa dahil ang mataas na asukal sa dugo ay lumilihangang isang mas kanais-nais na kapaligiran para sa paglakingang mapanganib na bakterya at fungi. Ang koneksyon sa pagitan ng kalinisan ng paa at kalusugan ng utak ay maaring sorpresahin ka, ngunit natuklasan ng mga mananaliksik na ang ilang fungi na karaniwang lumalaki sa pagitan ng mga daliri sa paa ay gumagawa ng neurotoxic compounds na maaring tumawid sa blood-brain barrier. Isang pag-aral mula sa University of the Philippines PGH. Ang natuklasan, ang mga bakas ng fungal protein sa utak ng mga pasyente ng Alzheimer's na tumugma sa mga species na karaniwang matatagpuan sa pagitan ng mga daliri sa paa. Bagamat hindi ito nagpapatunay ng sanhi, nagpapahiwatig ito na ang nangyayari sa iyong mapaa ay hindi mananatili sa iyong mapaa. Ang ideal na dalas ng paglilinis para sa pagitan ng iyong mga daliri sa paa ay araw-araw, lalo na kung madalas kang magsuot ng saradong sapatos o may pawising paa. Kung napansin mo ang anumang patuloy na amoy, pangangati, o pagbabago sa balat sa pagitan ng iyong madaliri sa paa, ito ay mga babala na ang labis na pagdami nga bakterya o fungi ay nakakaapekto na sa iyong kalusugan sa mga paraan na maaring hindi mo napagtanto. Ang iyong mga daliri sa paa ay maaring malayo sa iyong ulo, ngunit ang susunod na bahagi ng katawan ay nasa gitna mismo ng iyong mukha at nakakapekto sa bawat hininga mo. Numero 2, salop ng iyong nga butas ng ilong. Ang iyong nga butas ng ilong, ang gateway ng iyong respiratory system na naglilinis ng humigit kumulang 20,000 lilkang hangin araw-araw. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi kailanman naglilinis nito ng maayos maliban sa paminsan-minsang paghihip ng panyo. Ito ay isang malaking pagkakamali na maaring magpaikli ngayong buhay maraming taon. Ang nasal cavity ay hindi lamang isang passive tube para sa pagdaloy ng hangin. Ito ay linyang mga espesyal na selula na gumagawa nitric oxide, isang molekula na napakahalaga para sa mahabang buhay na ang mga siyentipiko na nakatuklas na papel nito ay nanalong Nobel Prize. Kapag barado ang iyong mabutas ng ilong ng tuyong sipon, maparticle ng polusyon at bakterya, ang iyong nitric oxide production ay bumababa ng hanggang 60%. Nakakaapekto sa lahat mula sa presyon ng dugo hanggang sa immune function at cognitive performance. Ang tamang paraan upang linisin ang loop ng iyong butas ng ilong ay higit pa sa paghihip lamang ng iyong ilong. Kailangan mong gumamit ng salinerinseng ang hindi bababa sa isang beses sa isang araw. Mas mabuti kung 2 beses kung nakatira ka sa isang polluted area o sa panahon ng allergy season. Ang saline solution ay dapat gawin gamit ang distillate o pinakulong tubig. Huwag gumamit ng tap water na maaring maglaman ng brain-eating amoebas sa mga bihirang kaso. Paghaluin ang 1,4 kutsarita ng non-iodized salt sa 8 ounces ng maligamgam na tubig.
At mari kang magdagdag ng kurot ng baking soda para mas maging komportable. Gumamit ng neti pot, squeeze bottle, o kahit isalok lamang ang solusyon sa iyong kamay at dahan-dahang langhapin sa isang butas ng ilong habang inihilik ang iyong ulo upang hayaan itong lumabas sa kabilang butas. Ito ay maaring kakaiba sa simula, ngunit literal itong nahuhugas ang mataon ng naipong toxins, allergens at pathogens. Pagkatapos banlawan, dahan-dahang hipan ang anumang natitirang tubig at pagkatapos ay maglagay ng kaunting coconut oil o espesyal na nasal moisturizer sa loop ng bawat butas ng ilong gamit ang cotton swab. Lumilikha itong protective barrier na sumisipsip nga mga particle bago sila makapasok ng mas malalim sa iyong respiratory system habang pinapanatiling basa at malusog ang mga daanan ng ilong. Ang oras ng paglilinis ng ilong ay napakahalaga. Ang paggawa nito sa unang bagay sa umaga ay naglilinis ng lahat ng naipon sa magdamag kapag bumabagal ang iyong pahinga at bumababa ang paggalaw ng tsilya. Ang paglilinis bago matulog ay nag-aalis ng lahat ng pollutants at allergens na nalanghap mo sa buong araw na nagpapahintulot sa iyong katawan na mag-repair at mag-regenerate ng walang patuloy na pamamaga. Ang taong nagsisimulang tamang kalinisan ng ilong ay madalas na nagulat ng malaking pagpapabuti sa kalidad ng pagtulog, antas ng enerhiya, at maging ang mood sa loob ng ilang araw. Ang koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng ilong at function ng utak ay partikular na kamangha-mangha. Ang iyong olfactory nerve na kumokontrol sa amoy ay ang tanging cranial nerve na direktang nakalantat sa labas na kapaligiran at direktang nakakonekta ito sa iyong hippocampus, ang memory center ng utak. Kapag naipon ang bakterya at toxin sa iyong mga butas ng ilong, maari silang maglakbay sa nerve pathway na ito ng direkta sa iyong utak na lumalampas sa blood-brain barrier ng buo. Maaring ipaliwanag nito kung bakit ang pagkawalan ng amoy ay madalas na isa sa maunang senyales ng mga neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's at Parkinson's. Ang regular na paglilinis ng ilong ay ipinakita na nagbabawas ng pangganib ng respiratory infections ng 73%. At dahil ang respiratory infections ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa mga matatandang tao, ang simpleng gawaing ito ay literal na makakapagligtas ng iyong buhay. Ngunit kung sa tingin mo ay mahalaga ang iyong mabutas ng ilong, hintayin mong matuklasan kung ano ang natuklasan ng siyentipiko tungkol sa pinaka hindi inaasahang bahagi ng katawan sa lahat. Numero 1, ang talampakan ng iyong mga paa. Ang talampakan ng iyong mga paa ang pinakabinabalewala na organ para sa mahabang buhay sa iyong buong katawan, na naglalaman ng mahigit 200,000 nerve endings na konektado sa bawat pangunahing sistema ng organ. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay tinatrato sila na parang mga kalyos lamang para sa paglalakad. Ang talampakan ng iyong paa ay naglalaman ng mga espesyal na receptor na tinatawag na mechanoreceptors na nagpapadala ng mga signal ng direkta sa iyong brainstem na nakakapekto sa lahat mula sa balanse hanggang sa presyon ng dugo hanggang sa tugon sa stress. Kapag ang mga reseptor na ito ay natatakpan ng malayar ng patay na balat, dumi at bakterya, humihinto sila sa pagana ng maayos. Epektibong pinutol ang komunikasyon sa pagitan ng iyong mga paa at utak. Ang pagkakahiwalay na ito ay hindi lamang nakakapekto sa balanse, bagamat ang pagkahulog ay tiyak na isang pangunahing sanhingang kamatayan sa mga matatanda. Ito ay lubhang nakakagambala sa kakayahan ng iyong buong nervous system na mag-regulate ng sarili. Ang tamang teknik sa paglilinis para sa talampakan ng paa ay hindi katulad ng anumang ginagawa mo para sa ibang bahagi ng iyong katawan. Magsimula sa pagbabat ng iyong mapa sa maligamgam na tubig na may Epsom salts nang hindi bababa sa 5 minuto upang palambutin ang balat at buksan ang mapores. Pagkatapos ay gumamit ng pumiston o foot file upang dahan-dahang alisin ang patay na balat. Ngunit heto ang mahalagang bahagi na hindi napapansin ng karamihan. Kailangan mong maglinis sa pabilok na galaw na sumusunod sa reflexology map ng iyong mapa. Ang hitna na iyong talampakan ay tumutukma sa iyong solar plexus at digestive system.
Ang sakong ay kumukonekta sa iyong lower back at reproductive organs. At ang bahagi sa ilalim nga, iyong mga daliri sa paa, ay kumukonekta sa iyong ulo at lig. Sa pamamagitan ng paglilinis sa mga partikular na pattern, aktwal mong pinapasigla ang mga sistemang ito ngang organ sa pamamagitan ng mga koneksyon ng nerbiyos, pagkatapos alisin ang patay na balat. Hugasan ng lubusan gamit ang antibacterial soap na nabibigay nga espesyal. Napansin sa bahagi nga, arko kung saan mahilig magtago ang bakterya sa mga kulubot. Ang arko ngang iyong pa ay naglalaman ng kidney point sa reflexology. At ang pagpapanatiling malinis ng bahaging ito ay naunay sa mas mahusay na paksala ng toxins mula sa iyong dugo, kasunod ng pahuhugas. Kailangan mong lubusang patuyuin ang iyong mga talampakan, kabilang ang pagitan ng lahat ng pet ng daliri sa paa kung saan ang moisture ay maaring mag-trigger ng fungal growth na gumagawa ng neurotoxins. Kapag natuyo na, ang bahagingang masahe ay talagang mahalaga at ito ang naghihiwalay sa mga taong tumatanda ng mayos mula sa mga hindi. Gumamit ng kaunting sesame o coconut oil at gumugol ngang hindi bababa sa 3 minuto bawat paa na naglalagay ng matatak na presyon sa pabilog, nagalaw sa buong talampakan. Hindi lang ito nakaka-relax na masahe. Mano-mano mong pinasisigla ang production ng nerve growth factor, isang protina na nakpapanatili sa iyong nervous system na bata at tumutugon. Natuklasan ng pananaliksik mula sa University of the Philippines PGH na ang mataong regular na nagmamasahe ng talampakan ng kanilang mapaa ay may reaction times na 30% na mas mabilis kaysa sa mga hindi, kahit nasa kanilang mga 80 at 90. Ang pagiging sensitibo sa temperatura ng talampakan ng iyong mga paa ay may malaking papel din sa mahabang buhay. Ang regular na paglilinis at stimulasyon ay nagpapanatili ng thermal receptors na tumutulong na ay regulate ang iyong core body temperature. At ang regulasyon ng temperatura ay lalong nagiging mahalaga habang tumatanda tayo dahil ang pagkawala na kakayahang ito ang madalas na nagpapahina sa mga matatandang tao sa heat waves at cold snaps. Ngunit heto ang pinaka-nakakagulat na pagtuklas sa lahat. Ang bakterya na lumalaki sa napabayaang talampakan nga pa ay gumagawa nga partikular na toxins na natuklasan sa brain tissue ng mga pasyenteng dementia. Ang grounding effect ng malinis na talampakan ng paa ay isa pang kamanghamanghang aspetong mahabang buhay. Kapag ang iyong matalampakan ay natatakpan ng patay na balat at dumi, hindi nila mayos na may pakita ang electrical charge ng Earth na parang New Age nonsense hanggang sa makita mo ang pananaliksik na nagpapakita na ang mataong nagsasagawa ng earthing o grounding ay may mas mababang inflammation markers, mas mahusay na pagtulog at nabawasan ang talamak na sakit. Ang ideal na dalas para sa kumpletong pangangalaga sa talampakan ay araw-araw na pahugas na may lingguhang deep exfoliation. Bagaman, ang mataong madalas na lumalakat ng walang sapin o may napakatuyong balat ay maaring kailanganing ayusin ang schedule na ito upang maiwasan ang labis na pag-exfoliate na maring makapinsala sa protective barrier. Ang revelasyon na ang 5 bahagi nga katawan na ito ay maring maging susi sa mahabang buhay ay nakpabago sa kung paano iniisip na mga siyentipiko ang pagtanda na nagpapatunay na kung minsan ang pinakasimpleng gawain ay may pinakamalalim na epekto sa ating kalusugan at habangang buhay na ang bawat bahagi ay may kakaiba ngunit makakaunay na papel sa pagpapanatiling bata ang ating katawan sa cellular level.
Kung mayroon kang anumang nga katanungan o nais na ibahagi ang iyong personal na karanasan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Palagi kaming nakikinig. Salamat sa panonood.